Lumipat na ng lugar ang Philippine Coast Guard sa isinasagawang search and retrieval operation sa Taal Lake. Sa bahaging ito ng Taal Lake, nasa 77 feet na ang lalim na sinisisid ng mga technical diver at ng remotely operated vehicle o ROV. So yung first quadrant is malapit sa shoreline, and then nag-move tayo to third quadrant na nasa malalim na parte ng ating identified na search area. So we will be utilizing the ROV aside doon sa mga technical divers natin. Kasabay ng paglipat ng lokasyon, muling nakakuha ng 2 sako na naglalaman ng pinaghihinalaang buto ng tao ang mga diver. 2 sako naman ang naglalaman ng buhangin na tila pampabigat para hindi ito lumutang. Pagkadating sa Pampang, kagad na itinurnover sa PNP Scene of the Crime Operative o SOCO ang mga nakuwang sako. Sa kasalukuyan, may 7 sako na naglalaman ng hinihinalang buto ng tao ang nakuha ng mga otoridad mula nang isinagawa ang diving operation sa lawa ng Taal. Samantala, sinabi naman ni PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab na may ilang diver na ang nakararanas ng skin irritation. We're now in our 1 week of diving operations, and again, alert yung level status ng ating Taal volcano, and with too much exposure doon sa ilalim ng Taal Lake. Again, ang Taal Lake is fresh water, so may mga possibility na it can contain bacteria, mga other organisms that pose health risks to our divers. Sa kabila nito ay tiniyak naman ng PCG na nababantayan ng kanilang medical team ang kalusugan ng mga technical diver. Bandang 3:00 naman ng hapon kahapon nang magkaroon ng phreatomagmatic eruption ng Bulkang Taal. Nagsimula ito ng 3:01 hanggang 3:13 ng hapon. Pero ayon sa PBOX, kapag mayroong phreatic o phreatomagmatic eruption ay tanging sa Taal Volcano Island lamang ang high-risk area. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.